Ang Suns nagkaroon ng 9-2 record nung umpisa ng season. Pumatak pa sila ng number 1 nun sa West bago na injured si Kevin Durant. Na after noon, nagkaroon sila ng 6-15 record. Bagsak ngayon ng Suns sa 15-17 record at nasa number 11 ang standing. Kapag minalas-malas pa ng konti, lalagpasan pa sila nitong si DeMar DeRozan. Sa parehong bilang ng games last year, ang Suns ay 17-15 record. Nabawasan pa ng 2 panalo ngayong season. Parang baliktaran pala. Sila ang may pinakamataas na payroll na mahigit $400 million. Hindi sila makagawa ng big trade para mag-improve ang kanilang roster dahil sa restriction na lagpas na sila sa kanilang second tax apron. Pangalawa pa yung restriction ni Bradley Beal. Nagkaroon na ng trade discussion ang Suns at Miami Heat nung nakaraang December pa. Ayaw ng Miami sa contract ni Bradley Beal. Halos parehas lang yung kay Butler, magkakaroon pa nga lang ng $100 million sa next 2 years. Ang problema lang doon, kapag nagka-problema din ang Miami Heat kay Bradley Beal, hindi siya maiti-trade kung sakali dahil magte-take effect pa rin ang no trade clause niya. Kaya umayaw doon ang Miami Heat hindi dahil sa mataas niyang kontrata, kundi dahil sa NTC. Dati si Carmelo Anthony meron ding no trade clause. Nung nagkakaroon na ng rebuilding ang Knicks at hindi siya ma-trade, binabash siya noon ng mga analyst at mga commentator. Pero sa bagay, si Carmelo noon nasa Knicks. Na base pa sa report, kung wala yung NTC ni Bradley Beal, malamang natuloy na yung trade ni Butler papuntang Phoenix Suns. Kaya ngayon, tinutuon ng iba kay Kevin Durant na expected siya na ang magre-request ng trade paalis ng Suns kung hindi mag-i-improve ang record nila or kaya ang kanilang roster. Parang si Kuya Will lang yan, kapag hindi nyo tinrade yan, ako magpapatrade. Si KD, hindi pa pumipirma ng extension. Yung deadline last October ay para sa max contract player. Eligible na si KD sa $59 million. Next offseason naman, $120 million sa loob ng 2 taon. Kapag pinirmahan ni KD yun, talagang sa Suns na ang retirement niya at may iwan siya doon ng 2 to 3 years. Kaya kung magpapatrade si Kevin Durant, ngayon ang best option niya para yung susunod na mga taon, expected doon na talaga siya mananatili. Sa Golden State naman, naghahanap pa rin sila ng isang potential big trade. Si Kuminga ang nasa radar ng mga teams. Nasa 24 points, 8 rebounds at 10 free throws per game since December 25. Sa kahit anong trade rumor, si Kuminga ang nandun or kasama sa package. Alam din kasi ng management ng Golden State na lugi sila kapag sinama nila ngayon si Kuminga sa trade. Kahit pa yon kay Butler or kahit sinong $30 million na contract player. Mataas ang value ni Kuminga bilang player pero hindi sa contract. Lalabas siyang pillar. 7 million ang kontrata ni Kuminga. Kung example na lang kay Butler, siya kasi yung gustong isama ng Miami sa package. Ang lalabas doon na pillar si Wiggins or si Draymond. Sila kasi yung merong mataas na kontratang panapat kay Butler. So akala ko ba si Kuminga yung magiging pillar? Kung sa kontrata, si Kuminga ang pillar. Pero kung sa value naman, sina Wiggins or Draymond yung magiging pillar dun. Kung iti-trade man si Kuminga, dapat katapat niya yung value bilang player at katapat niya yung kontrata. Kaya mas papabor sa Golden State Management kung i-trade man si Kuminga sa off-season na dahil mamamanipulan nila yung kontrata ni Kuminga via sign and trade. Dahil ganoon ang ginawa ng Golden State kay Kevin Durant at dito kay D'Angelo nung nagkakaproblema na sila sa kanilang salary cap. Kasama na din doon yung kay Klay Thompson nung pumunta siya ng Dallas dahil dinaan pa rin yon sa sign and trade kaya yung Golden State nagkaroon ng trade exception. Expected na matitrade ngayon si Buddy Hield. Struggling kasi na matindi, dapat pala hindi siya pinupuri. Medyo malaki ng konti ang sasakupin ng kontrata ni Buddy Hield, nasa 8 million ang contract niya. Since Christmas, nasa 3 points per game na lang siya.